Matapos nilang maglakbay sa Dragon Mountain ay nakarating sila sa entrance ng cave maze. Nabuksan ni Xiao ang seal ng pinto at pumasok na sila sa loob. Tinanong ni Dolores kung saan niya natutunan ang kanyang ginawa. Ngunit mumiti lang si Xiao at sumagot na sundan na lang siya nito. May lumabas na mga notifications mula sa system. Nagbabala ito na pumasok sila sa lubhang delikadong lugar at tinatawag ang lugar na ito na Dark Cavern Maze. Ang maze na ito ay may nag-iisa lang na exit at kailangan nilang matagpuan ito bago maubos ang tinakdang oras. Dahil kung hindi ay habang buhay na silang matatrap sa loob nito. Hindi lang ito ang kanilang problema dahil ang maze ay okupado rin ng mga high-level monsters at mayroon lang silang 180 minuto. Nagtataka si Xiao nang marinig ito. Dahil sa nakaraan niyang buhay nang pumasok siya rito ay 3 araw ang time limit na binigay sa kanya, ngunit ngayon ay 3 oras na lang. Makikitang kinakabahan si Dolores. Nagbabala siya kay Xiao na ang misyon nila ngayon ay mas mahirap pa kaysa sa laban nila sa Tier 5 Dragon Monster dati. Kaya tinanong nito kung sigurado ba siya habang malapit pa sila sa entrance. Bahagyang ngumiti si Xiao at tinanong si Dolores kung natatakot ba ito kahit isa siyang God Tier spellcaster. Sumagot si Dolores at sinabi na sino ang sinasabihan niya na natatakot. Dahil isa siyang Divine Powerhouse, isa sa mga Supreme Hall Elder, at isa sa mga pinakamalakas na spellcaster, kaya bakit siya matatakot sa isang maze lang na kagaya nito? Sinabi ni Xiao na ito na nga ang point niya, at ito rin ang dahilan kung bakit malaki ang tiwala niya sa kanyang kakayahan. Tinanong ni Xiao kung marunong ba siyang gumamit ng concealment magic. Nagalit na naman si Dolores at sinabi na anong klaseng tanong yan. Napaka-low level ng magic skill na ito, at hindi nga niya ito pinag-ukulan ng pansin noong apprentice pa siya. Sinabi ni Xiao na huwag siyang magalit dahil tinanong lang niya ito dahil gusto niyang itago ang kanilang presensya at aura. Sa isang pitik lang ay nagawa agad ni Dolores ang concealment magic. Hindi na iwasan ni Xiao ang mapabilib kahit pa inaasahan na niya na napaka-basic lang nito sa isang divine spellcaster. Sinabi ni Xiao na may 5 monsters sa loob ng maze na ito. 3 sa kanila ay normal level 60 monster, ang isa ay level 60 boss monster, at ang huli ay regular eerie monster na level 80. Nagtataka naman sa kanya si Dolores kung bakit niya alam ang mga detalyeng ito samantalang wala pang nakakabalik sa mga naunang pumasok dito. Ngumiti lang si Xiao dahil hindi rin naman siya maniniwala kung sasabihin niya na halos 1,000 beses na niyang na-clear ang maze na ito, kaya mas lalo itong na-curious sa kanya at nagtanong kung ano pa ang kanyang mga nalalaman. Kalaunan ay nakita nila ang isang grupo ng mga monster. Sinabi ni Xiao na kailangan nilang makaraan dito nang hindi sila napapansin, kaya pagmasdan niyang mabuti kung saan siya aapak at gayahin lang ito. Tinanong ni Dolores kung tinuturuan ba siya ni Xiao dahil baka nakakalimutan na nito ang kanyang level. Sinabi niya na marami na siyang natapos na maze bago pa siya matutong maglakad. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Xiao at sinabi lang na panoorin kung saan siya daraan. Mahusay na naiwasan ni Xiao ang mga traps at nakaraan sa mga monsters. Nagulat si Dolores dahil hindi siya makapaniwala na dinaanan lang niya ang mga level 60 monsters at hindi man lang siya napansin ng mga ito. Binabawi na niya ang mga nasabi niya kanina at ginaya ang ginawa ni Xiao. Dahil dito naiwasan rin niya ang mga traps at monsters. Sinabi ni Xiao na humanda na sila dahil malapit na nilang makaharap ang pang-4 na monster. Ngunit laking gulat niya nang makita na iba na ngayon ang monster na nagbabantay sa chest. Isa na itong Maze Guardian Spirit Beast at ang lahat ng detalye nito ay nakatago sa kanya. Tinanong niya si Dolores kung nakikita ba niya ang details ng monster. Sinabi ni Dolores na isa itong level 100 Berserk Eerie Boss at pangkaraniwan lang ang strength nito. Natuwa si Xiao nang malaman na hindi imposibleng labanan ang monster, kaya sinabi niya kay Dolores na siya na ang bahala dito habang binubuksan niya ang chest. Ngunit bago siya umalis ay nilagyan siya ni Dolores ng defense buffs upang sila ay makasiguro. Sinabi ni Xiao kay Ebisu na mag-ingat sa kanyang galaw upang hindi maalerto ang monster kagaya ng nangyari noon. Nakapunta si Xiao sa likod ng monster at agad na lumapit sa chest. Sa kanyang pagkakatanda ay dito makikita ang hidden class parchment. Ngunit nagulat siya nang makita na iba ang laman nito at hindi katulad sa nakaraan niyang buhay. Napansin ng boss monster na nabuksan ang treasure chest kaya napatingin siya rito. Mabuti na lang at bago pa ito tumira ay nakapag-cast agad si Dolores ng Frost Shock. Sinabi niya kay Xiao na ano pang hinihintay nito at bakit hindi pa tumatakbo. Nakawala ang monster sa pagkakayelo at hinabol sila Xiao. Nag-cast ulit si Dolores ng skill at na-stun nito ang boss monster. Tiningnan ni Xiao kung ano ang nakuha niyang kakaibang bagay sa chest. Isa pala itong cooldown stone, isang heaven rank item na may kapangyarihan na ma-reset ang cooldown ng kahit anong skill at magagamit lang ng 1 beses kada 3 araw.
Natuwa si Xiao dahil malaki ang magiging tulong nito at magagamit niya ito sa kritikal na sitwasyon. Tinanong ni Dolores kung ano ang kanilang gagawin, lalabanan ba nila ang boss monster o alis na. Sinabi ni Xiao na siyempre lalabanan nila ito at sinabi kay Dolores na siya nang bahala dito dahil baliwala lang naman ito sa kanya. Tinira ito ni Dolores ng malakas na thunder skill. Makikitang nasaktan ng monster kaya sumigaw ito ng malakas. Nagtataka naman si Xiao kung bakit imbes na pumasok sa berserk mode ang monster ay sumigaw lang ito. Biglang nasira ang kisame at makikita ang kamay ng dragon na tumagos dito. Lumabas sa kisame ang dragon na nakita nila na lumilipad sa labas kanina at nagpakawala ng dragon's breath. Sinunog nito ang buong paligid, mabuti na lang at nakalayo agad sila Xiao sa area. Ngunit hinahabol naman sila ng yin beast na yon. Tinanong ni Dolores kung bakit nagawa ng monster na ito ang makapagsamon ng dragon. Sinabi ni Xiao na baka nagkataon lang na pareho silang nakatira rito at pareho nilang pinoprotektahan ang kanilang bahay. Sinabi ni Ebisu na hindi na nila ito maiiwan dahil naka-berserk na ang monster at hindi na rin tatablan ng slow. Tumigil si Xiao at hinarap ang monster. Sinabi ni Dolores na level 100 ang boss monster at siya ay level 12 pa lang kaya huwag siyang magpakatanga at tumakbo na. Makikita na hawak ni Xiao ang badge at ang cooldown stone. Sinabi niya na ito na ang perpektong panahon upang masubukan ang mga ito. Ginamit niya ang cooldown stone at tinira ang monster ng Mark of Ferocity. Ngunit mahigit 200 lang ang damage na nagawa nito. Natakot si Xiao nang makita ang mahina niyang damage. Alam kasi niya na wala na siyang kawala sa susunod na tira ng monster. Ngunit biglang nag-trigger ang kanyang bonus critical damage at napinsala ng matindi ang monster. Dahil ang buhay ng monster ay bumagsak ng below 20%, ay na-trigger din ang instant death effect ng kanyang calamity Mark of Ferocity. Lumabas ang maraming notification dahil napatay niya ang level 100 na strange demonized boss monster. Sunod-sunod rin ang alert na tumaas ang kanyang level at ngayon ay level 20 na silang dalawa ni Little Gray. Marami pa sana silang makukuhang level dahil level 100 ang kalaban, ngunit umabot na sila sa level cap. Nagulat si Dolores at nagtaka kung paano napatay ng isang level 12 rookie lang ang boss monster na level 100. Lumabas rin ang notification sa buong server na natalo ni Xiao ang level 100 strange demonized yin beast. Dahil siya ang first kill nito ay makakakuha siya ng 500 reputation points, plus 50 attribute points, at plus 1 Daxia War Zone points. Hindi na naman makapaniwala ang mga players sa kanilang narinig at nabasa. Tinanong nila kung anong kalokohan ito dahil kakalabas pa lang ng game at karamihan sa kanila ay wala pa sa level 5. Ngunit sa announcement ng system ngayon ay natalo ni Xiao ang isang level 100 boss monster. Iniisip tuloy nila ngayon na may bug ang laro at ini-exploit ito ni Xiao. Ang mga player naman ng Daxia Nation ay nagpapasalamat dahil si Xiao ay nanggaling sa kanila. Sinabi ng isa sa mga ito na bihira lang siyang bumilib sa kahit kanino, ngunit kakaiba ang husay ni Master Xiao. Marami rin sa kanila ang nagsasabi na may daya si Xiao, dahil paano matatalo ng isang level 12 lang ang isang level 100 na boss monster kung wala itong hack. Pinagtanggol naman siya ng isa at sinabi na hindi pa ba kayo masaya na nakakatanggap tayo bilang miyembro ng Daxia Nation ng mga rewards dahil sa kanya. Bumalik ang eksena sa loob ng maze at makikita na nagko-collapse na ang kisame nito. Tinawag na ni Dolores si Xiao upang umalis dahil nagwawala na ang dragon dahil napatay niya ang boss monster. Ngunit sinabi ni Xiao na hindi pa niya nakukuha ang drops nito. Nagsamon si Dolores ng portal at sinabi na kalimutan na niya ang mga drops dahil mas mahalaga ang kanilang kaligtasan. Kasunod nito ay gumulong na rin ang mga bato sa itaas at tuluyan ng bumigay ang kuweba. Mabuti na lang at nakapag-cast agad ng portal si Dolores. Sinabi niya na ngayon na lang siya na-excite ng ganito katindi. Maya-maya pa ay napansin nila na natakluban sila ng anino. Mula pala ito sa dragon na humahanting sa kanila. Nang makita ni Dolores na isa itong Holy Judgment Dragon ay bigla itong tumakbo. Tinanong ni Ebisu kung bakit sila tumatakbo. Sinabi ni Xiao na kung hindi sila alis dito ay siguradong mamamatay sila ngayon. Ipinaalala ni Dolores na huwag kalimutan ni Xiao na ipadala ang bayad sa kanya at ang pinangako niyang lokasyon ng Holy Spirit Spring. Lumipat ang eksena sa main city. Hindi makapaniwala si Lady Sophia na nakalabas sila Xiao sa cave maze at nakuha pa nito ang hidden class scroll. Tuwang-tuwa ito dahil nakaligtas sila. Tinanong ni Xiao kung paano gamitin ang scroll upang ma-unlock ang hidden class. Sinabi ni Sophia na mukhang hindi class transfer scroll ang parchment na ito. Nagtaka si Xiao kung ano ang ibig sabihin ni Sophia. Ipinaliwanag nito na ayon sa kanyang uncle, ang parchment na ito ay may kakayahan na makapag-unlock ng kanyang hidden potential at ma-awaken siya sa isang unique class.
Para siyang class change na parang hindi, dahil nakadepende sa kanyang hidden potential ang makukuha niyang unique class. Sinabi ni Sofia na sundan siya nito. Pumasok sila sa isang hidden chamber at sinabi ni Xiao na hindi niya nakita ang lugar na ito sa dati niyang buhay. Makikita ang isang lalaki sa loob nito. Siya ang uncle ni Lady Sofia na sister, at siya ang royal beast tamer na kanyang hinahanap. Mabilis na nagbigay papugay si Xiao at sinabi na naparito siya upang ma-unlock ang kanyang hidden class. Sinabi ng beast tamer na matagal nang naglaho ang paraan na ito at nakalimutan na ng mga tao, ngunit tutulungan niya ito sa kanyang transition sa abot ng kanyang makakaya. Hawak ang scroll ay tinanong niya kung nakahanda na ba si Xiao. Excited na kinumpirma ito ni Xiao dahil hindi na siya talaga makapaghintay. Sinabi ni Stern na kumalma lang siya at huwag magpanik. Mag-focus lang at pakiramdamang mabuti ang mga enerhiya sa paligid. Sinundan ni Xiao ang lahat ng pinapagawa sa kanya ni Stern. Kalaunan ay makikita na umilaw na ang mga energy orbs na lumulutang sa kanyang harapan. Nagulat si Stern nang makita na na-activate ni Xiao ang 5 crystal orbs. Napansin ni Sofia ang ekspresyon ng kanyang uncle at tinanong kung ito ba ang nabanggit niya dati na Supreme Class Transfer. Kinumpirma ni Stern na tama siya at ang bawat orbs na umiikot kay Xiao ngayon ay nagrerepresenta ng kanyang hidden potential. Sinabi niya nang mag-class transfer siya noon ay 3 orbs lang ang nagawa niyang ma-activate. Sa buong pagkakaalam niya ay wala pang nakakagawa ng ganito karami sa kasaysayan. Napangiti naman si Lady Sofia at napaisip kung isa bang ekstraordinaryong tao si Xiao. Hindi nagtagal ay lumabas na ang mga notifications. Binati siya ng system dahil nakumpleto niya ang class transfer quest na Whispers of the Dragon. Ang kanyang profesyon ay nabago at naging unique hidden class na Dragon Speaker. Dahil sa misteryosong pangyayaring ito ay tumaas ang kanyang class rank. Ngunit lumampas siya sa rank limit kaya napalitan ulit ang kanyang profession at nag-advance pa sa unique God tier hidden profession na Beast God Master. Unti-unti rin na-absorb ng kanyang katawan ang mga enerhiyang nasa loob ng mga crystal orbs. At dahil isa na siyang Beast God Master ay nakakuha siya ng 5 skill. Ang una ay ang Divine Power Level 1, ang lahat ng kanyang final growth attributes ay tataas ng 100%. Ang pangalawa ay Source of Primordial Force Level 1, kung saan ang kanyang Divine Energy Spirit at Strength ay madadagdagan ng 100%. Ang pangatlo ay ang God's Guardian Set Level 1, kung saan nakakuha siya ng blueprint ng taming equipment na Beast God Claw. Ang pang-apat ay ang Beast God's Aura, na nagbibigay ng plus 30% all attributes sa kanyang mga beast. Ang panglima ay ang Beast God's Dominion Level 1, madaragdagan pa ng extra 30% ng kanyang final attribute bonus ang lahat ng kanyang alaga. Sinabi ni Xiao na napaka-overpower ng mga stats na kanyang nakuha at ng kanyang Beast Monster. Hindi naman makapaniwala si Stern na may nakapag-unlock ng Beast God Master class na akala nila ay isang alamat lang. Natutuwa naman si Xiao na may nakuha siyang blueprint at isa itong equipment na nag-evolve kada upgrade simula sa epic rank. Ngunit nang tiningnan ni Xiao ang blueprint ay nakita niyang mga rare materials ang kailangan nito kaya malabo pa ito sa ngayon. Nagpasalamat si Xiao sa Royal Beast Tamer. Sinabi nito na malaki ang potensyal ni Xiao at sa kanyang palagay ay baka nga limitless pa ito. Sa kanyang likod ay makikita si Sofia na humahanga na naman kay Xiao. Bumilib rin sa kanya si Ebisu. Mukhang magkakatotoo na talaga ang pangarap ni Xiao na maging pinakamalakas. Lumipat ang eksena sa labas ng advancement trial. Makikita na may 3 ng player na nakaabot dito. Tinanong ng bantay kung anong antas ng difficulty ang kanilang papasukin. Sinabi ng lalaking player na mag-isa lang siyang papasok at abyss level difficulty ang kanyang gusto. Nagulat ang bantay dahil may isa na naman na papasok ng mag-isa sa abyss level trial. Sinabi ng player na nabubuhay siya sa mga challenges at wala siyang pagsisisihan anuman ang mangyari. Nagsalita ang 2 babae na hihintayin nila ang kanyang paglabas. Sumagot naman ang lalaki na hindi sila maghihintay ng matagal. Hindi makapaniwala ang bantay na ang mga players na bumibisita sa kanya ngayon ay kakaiba ang lakas ng loob. Ngunit wala pang 5 minuto ay makikita na ang lalaki na nagmamadaling lumabas. Tinanong ng isang babae kung ano ang nangyari sa kanya. Sinabi nito na sobrang nakakatakot ang lakas ng mga monster sa loob dahil ang lahat ng mga ito ay mutated. Napansin ng nakaputing babae na seryoso ang mga injury ng kanilang bossing kaya sinabi nito sa kasama na bigyan agad ito ng healing potion. Lumipat ang eksena sa loob ng level 20 Abyss Trial. Pumasok dito si Xiao para sa kanyang level advancement para matanggal na ang kanyang level cap ngunit dahil wala naman siyang ginagawa dito sa loob ng trial ay nag-check siya sa world chat. Nabasa niya na maraming naghahanap sa kanya at nagtatanong kung bakit ang bilis niyang magpa-level. Ngunit wala sa isip ni Xiao ang magpakilala kaya nag-focus na lang siya sa pagpapalevel.
Makikita naman na naka-auto-attack na naman si Little Gray at pinapahabol lang ang golem. Tinapos niya ito ng Dragon Claw at bumagsak ang monster. Nakakuha na naman siya ng 2 Dark Gold equipment, ngunit nang kukunin na niya ito ay lumapit bigla ang boss monster ng trial, ang level 20 Abyss Watcher King. Tinira agad ito ni Gray at tumulong na ngayon si Xiao sa pakikipaglaban. Lumipat ang eksena sa 3 player kanina. Hindi sila makapaniwala na namatay ang kanilang leader sa mga pinsalang natanggap sa saglit nitong pagpasok sa Abyss level ng trial. Sinabi ng babae na sinundan lang nila ang ginawa ni Xiao, ngunit bakit ganito? Naniniwala na ang babae na totoong may exploit na ginagawa si Xiao dahil sa pinsala niyang nakita ay walang makakatapos sa Abyss level ng trial na mag-isa. Hindi pa sila natatapos mag-usap ay may lumabas ng system notification. Announcement, ang player na si Xiao mula sa Daxia Nation ay tagumpay na na-clear ang level 20 Abyss trial. At dahil siya ang unang nakagawa nito ay makakatanggap siya ng Epic Stone of Valor at +1 Daxia Nation Warzone Point. Bumalik na ang eksena sa loob ng trial. Makikita na natalo na nga nila Xiao ang boss monster na Abyss Watcher King. Ngunit nagtataka na naman si Xiao kung bakit fragment lang ang drop nito. Hindi niya alam kung para saan ba ito at ilan ang kanilang kailangan. Dahil ganitong fragment lang din ang kanyang nakuha nang matapos niya ang level 10 Abyss difficulty. Sa kanyang isip ay darating din ang panahon na malalaman niya kung para saan ito kaya itinago na niya ito at pumasok na sa portal palabas ng trial. Nang makalabas siya sa dungeon ay binati siya ng congratulations ng mga bantay. Kasunod nito ay ibinigay nila ang kanyang reward na Epic Stone of Valor. Binasa niya ang description at nalaman ni Xiao na magagamit niya ito upang i-upgrade ang kanyang Epic Badge of Valor. Kaya wala na siyang sinayang na oras at agad itong ginamit. Dahil dito ang kanyang Epic Badge of Valor ay nag-evolve at naging legendary. Hindi makapaniwala si Xiao dahil sobrang ganda ng mga additional stats at passive skill na bigay nito. Mas na-excite tuloy siya ngayon na pumunta sa level 30 hunting area kaya tinawag niya si Little Gray. Ngunit biglang may lumabas na notification, magkakaroon ng system maintenance at maglalag out sila sa game. Naguluhan si Xiao at napaisip kung babalik ba sila sa realidad. Ganoon din ang karamihan sa mga player. Sinabi ng iba sa kanila na magandang balita ito dahil miss na nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Kalaunan ay dumating na ang oras at makikita ang mga players na sabay-sabay na nate-teleport. Nalaman niya sa balita na hindi lang ang kanilang bansa ang pumasok sa loob ng game, kasabay rin nito ang United States kaya pinaniniwalaan ng mga eksperto na hindi magtatagal ay mangyayari rin ito sa buong mundo. Sa tuwing makakatulog ang isang tao ay pumapasok ang kanilang diwa sa loob ng apocalypse. Ito ang problema na kinakaharap ng sangkatauhan ngayon. Napabalita rin ang isang malakas na player na namatay matapos pumasok sa Abyss Trial ay namatay rin dito sa tunay na buhay. Makikita sa TV na inimbitahan nila sa interview ang isang high-level player na si King Feng Qiaozu upang tanungin ng mga stratehiya sa ligtas at mabilis na pagpapalevel. Gusto rin nilang malaman kung totoo ba na kapag ang isang player ay namatay sa loob ng game ay hindi na siya makakabalik sa tunay na buhay. Hindi maalala ni Xiao ang player na ito sa nakaraan niyang buhay kaya interesado siyang pakinggan kung ano ang sasabihin nito. Tinanong ng reporter kung ano ang kanyang masasabi dahil ang kanilang grupo ang unang nakatapos sa hard level difficulty ng advancement trial, sumunod sa misteryosong player na si Night Xiao na pinasok ito ng solo. Sinabi niya na sa totoo lang ay sinuwerte lang ang kanilang grupo. Binigyan niyang diin na hard difficulty pa lang ang kanilang pinasok at binubuo pa sila ng mga top level players, ngunit sobra pa rin silang nahirapan, kaya hindi niya maiirekomenda na pasukin ito ng solo. Tinanong ng reporter kung ano ang masasabi niya na ngayon ay sa tuwing matutulog ang mga tao ay pumapasok sila sa loob ng apocalypse. Sinabi ni King Feng na kahit ang mga eksperto ay hindi pa rin ito maipaliwanag at ang mag-survive sa loob ng game ay hindi ganoon kadali. Huling katanungan sabi ng reporter. Sikat na sikat ngayon ang player na si Night Xiao na nagmula rin dito sa atin sa Daxia Nation. Hindi lang isang beses niyang na-clear ang Abyss Trial, isa rin siyang top player na kagaya niyo. Ano ang masasabi mo tungkol sa kanya? Sinabi ni King Feng na si Night Xiao ay nasa ibang level. Malayong malayo ang kanyang antas kumpara sa amin. Kahit pa magsama-sama ang lahat ng top players, ay wala silang pag-asang manalo sa kanya. Lumipat ang eksena at makikita ang isang mayamang lalaki. Narinig nito ang tungkol sa kakayahan ni Night Xiao at napagtanto na kung magiging tauhan niya ito, ay madali siyang maghahari sa mundo ng apocalypse. Agad nitong inutusan ang kanyang tauhan na gamitin ang lahat ng kanilang resources upang malaman ang lahat ng impormasyon tungkol kay Night Xiao. Samantala, pinag-aaralan ni Xiao ang mga pangyayari. Ngayon kasi ay pumapasok ang mga players sa loob ng game sa tuwing sila ay makakatulog. Kumpara sa nakaraan ay mukhang mas mabagal ngayon ang pag-merge ng apocalypse sa tunay na buhay.
Ngunit napagtanto ni Xiao na wala rin naman mangyayari kung iisipin pa niya ito, dahil ang mas mahalaga ngayon ay ang makapagpa-level pa siya ng mas mabilis. Ang level 30 kasi ang pinaka-crucial na level para sa mga beast tamers, dahil sa level na ito ay makakapag-unlock pa sila ng extrang pet slot. Bumalik na si Xiao sa loob ng game at pumasok sa level 30 Grey Mist Valley. Agad siyang sinugod ng dalawang monster, kaya tinawag niya si Grey at inutusan ito na i-stun shock sila. Sumigaw si Little Grey at na-stun ang mga ito. Kasunod ay tinira niya ito ng fire breath at namatay ang dalawang monster. Kalaunan ay nag-level 24 na silang dalawa. Makikita naman na pinag-uusapan sa world ranking ang kanyang level. Sinasabi ng mga players na nag-level na naman siya at ang kanyang level ay mas mataas pa ng 2 beses kumpara sa kanyang kasunod sa rankings. Sinabi pa ng isa sa kanila na kitang-kita naman na kung wala talaga siyang daya ay napakahirap na nitong paniwalaan. Makikita rin si King Feng at hindi rin siya makapaniwala. Inakala niya na magiging marahan na ang pag-level ni Xiao, ngayon na mataas na ang kanyang level at makakahabol na sila sa kanya. Ngunit base sa kanilang nakikita ay mas lumayo pa ang kanyang agwat. Sinabi ng kanyang katabi na iba talaga ang antas ni Night Xiao kaysa sa kanila. Sinabi ni King Feng na sa lahat naman ng bagay ay hindi mawawala na mayroong mas mahusay sa kanila at hindi na rin masama ang second place. Ngumiti ang player sa kanyang likod at sinabi na tama siya. Dahil silang magkakagrupo ay nasa rank 2, 3, 4, 5 at rank 6 ng world ranking. Lumipat ang eksena sa hindi pinangalanang lokasyon kung saan makikitang nag-uusap ang dalawang dragon. Sinabi ng Holy Judgment Dragon na ilang araw nang nawawala ang Dragon Egg, ngunit hindi pa rin kumikilos ang Radiant Dragon upang hanapin ito. Sinabi niya na bilang Dragon Prophet ay hawak niya ang kapalaran ng kanilang lahi. Tinanong niya kung nasense ba nito ang aura na nagmumula sa taong nakalaban niya kamakailan. Tinanong ng Judgment Dragon kung ito ba ang divine power na mula sa mga gods. Imposibleng magkaroon nito ang isang ordinaryong tao lang. Hindi niya kakayanin na makontrol ang kapangyarihang iyon. Sinabi ng Radiant Dragon na siya ang Dragon Prophet at may kakayahan siyang makita ang hinaharap. Ito ang dahilan kung bakit ipinagkakatiwala niya sa taong ito ang kinabukasan ng kanilang lahi. Masyado kang padalos-dalos, sabi ng Judgment Dragon. Ngunit sinabi ng Radiant Dragon na wala na silang oras. Dahil malapit nang dumating ang kadiliman at lalamunin nito ang lahat. Siya na lang ang huli nating pag-asa, kaya sundan mo ako bago pa mahuli ang lahat. Tinanong ulit ng Judgment Dragon kung sigurado ba ito na ipagkakatiwala lang niya sa isang tao ang kapalaran ng buong dragon race. Lumipat ang eksena sa Leaf City. Nakapasok na dito ang grupo nila King Feng dahil natapos na nila ang trial. Habang sila ay nagdiriwang ay nagulat ang mga ito nang makakita ng 2 dragon na lumilipad sa itaas nila. Mas nagulat pa sila nang makita si Night Xiao na sumisigaw at humihingi ng tulong. Sinabi ni Ebisu na tigilan na niya ang pagsigaw dahil wala namang makakatulong sa kanya dahil siya na ang pinakamalakas na player. Nagtataka sila ngayon kung bakit dala-dala ng mga dragon si Xiao. Tinanong ng rank 3 player kung anong gagawin nila at kung susundan ba nila ito. Sinabi ni King Feng na hindi ba niya nakita na isang Judgment Dragon ang may dala kay Xiao. Isang singa lang nito ay siguradong tostado na silang lahat. Agad na kumalat ang balita na may player na kinuha ng Boss Dragon. Kinumpirma ni King Feng na ang sawing palad na player na ito ay si Night God. Nagkaroon ng iba't ibang opinyon ang mga tao. Ang iba sa kanila ay naniniwala na nakipagkasundo si Xiao sa mga dragon at ginamit niya ang mga ito sa kanyang pagpapalevel. Ang iba naman ay hindi pa rin naniniwala at sinasabi na chismis lang ito. Mayroon din namang mga naiinggit at gusto rin magkaroon ng kontak sa mga dragon upang makapagpalevel sila ng mabilis. Lumipat ang eksena sa sagradong lugar ng mga dragon. Napansin ni Xiao na mukhang pamilyar ang 2 dragon na ito. Natakot siya nang mapagtanto na ang isa sa kanila ay ninakawan niya ng itlog at ang isa naman ay ninakawan niya ng treasure sa cave maze. Tinanong ng Judgment Dragon kung hindi ba siya natatakot sa kanila. Sinabi ni Xiao na wala na siyang magagawa ngayon dahil nahuli na siya nila kaya gawin na lang nila ang kanilang gagawin. Sinabi ng Radiant Dragon na huwag siyang matakot. Ipinaliwanag nito na ang kinuha niyang itlog sa kanya ay ang huling pag-asa ng kanilang lahi. At kaya siya ay dinala nila rito ay dahil nais nila itong bigyan ng malaking oportunidad. Tinanong ni Xiao kung si Little Grey ba ang kanyang tinutukoy. Nagalit ang Judgment Dragon at sinabi na napakawalang respeto ng pangalan na ibinigay niya sa isang dragon. Sinabi ni Xiao na tinanong muna niya ang opinyon ni Grey at mukhang nagustuhan naman niya ito. Pumagitan ang Radiant Dragon at ipinaalala sa Judgment Dragon ang kanilang misyon. Magkasabay na lumipad ang dalawa at magkasabay rin na nagchant ng sangalan ng Panginoon ng mga dragon. Nagulat naman si Xiao dahil wala siyang alam kung ano ang mangyayari,
kaya sinabi niya agad na patawarin na siya ng mga ito at gagawin niya ang lahat, huwag lang siyang patayin. Sinabi ni Ebisu na hindi niya kilala si Xiao at wala siyang kinalalaman sa ninakaw nitong itlog. Ngunit hindi tumigil ang dalawang dragon sa kanilang chanting. Makikita na umilaw ang mata ng rebulto ng malaking dragon. Bumuga ito ng dilaw na liwanag na nababalutan ng mahinang apoy. Ito pala ang blessing ng Dragon Clan. Nakatanggap siya ng kapangyarihan mula sa Dragon God. Lumipat ang eksena sa Doomsday Forum. Sinabi sa balita na patuloy na namamayagpag ang Daxia Nation at sila na ngayon ang may hawak sa buong top 100 ng rankings. Ngunit ang pangalawa sa rankings ay napalitan na at ngayon ay hawak na ni Jinyi na isang top-tier assassin. Patuloy rin na lumalayo ang kanyang level gap kay Minyuruyu. Si Night Xiao pa rin ang nasa top 1 ngunit 3 araw nang hindi nagbabago ang level nito kaya tinatanong nila kung ano na ang nangyari sa kanya. Simula kasi nang kinuha siya ng mga dragon ay hindi na gumalaw ang kanyang level. Naniniwala ngayon ang karamihan na maaaring may nangyari na sa kanya, lalo na't huli siyang nakita na hawak ng mga dragon at humihingi ng tulong. Maaari nga na totoo na nakipagkasundo siya sa mga dragon para sa kanyang power leveling at ngayon ay sinisingil na. Mayroon pang natutuwa at sinasabi na na-expose na ang kanyang pandaraya at ngayon siya ay pinaparusahan na. Sinabi pa ng isa sa kanila na may kakilala siyang may impormasyon kay Xiao at sinabi nito na hindi na siya makakabalik. Hindi naman naniwala ang kanyang kausap at tinanong kung sino ang kanyang kakilala dahil kahit ang mga top-level players ay matagal nang hinahanap si Xiao at kahit sila ay walang impormasyon sa kanya. Bumalik ang eksena kay Xiao. Makikita na mas malakas na siya ngayon, ngunit nawalan sila ng malay ni Ebisu matapos niyang makatanggap ng blessing of the Dragon God. Hindi niya alam kung nasaan na sila at mukhang napadpad sila sa level 40 area. Wala rin sa paligid nila ang dalawang dragon. Agad niyang tiningnan ang kanyang status window kung ano ang kanyang nakuha sa blessing dahil wala siyang maramdaman na malaking pagbabago. Tiningnan rin niya ang kanyang skills kung may nadagdag ba rito. Nakita niya na may bago siyang skill na Money Shield. Isa itong active skill na nagbibigay ng shield na katumbas ng 1% ng kanyang ginto. Wala itong cooldown at wala rin itong duration limit. Sasaluhin ng skill na ito ang damage na kanyang matatanggap, ngunit kung ilan ang damage ay ganoon rin ang mababawas sa kanyang ginto. Natuwa si Xiao nang mabasa na mayroon na siyang malakas na proteksyon, dahil sa ngayon ay mayroon siyang 1.8 billion at ang 1% nito ay katumbas ng kanyang active shield. Tiningnan rin niya kung nakakuha rin ba siya ng skill sa kanyang Beast God profession. Laking gulat niya nang makita ang Infinite Beast Mastery Level 1. Nakasaad sa skill na dahil isa siyang Beast God Controller, ay wala ng limit ang dami ng beast na maaari niyang makontrol. Sinabi ni Ebisu na ang mga Royal Beast Masters ay may limit lang na 3 pets, ngunit ang kolokoy na ito ay wala. Napaluhod na lang si Xiao sa pasasalamat sa Dragon God at sa 2 Elder Dragon. Lumipat ang eksena sa Level 30 Trial Hall. Makikita na nasa harap na nito sila Xiao. Nakilala agad siya ng bantay at bumati. Tinanong nito kung abyss level ba ulit ang papasukin ni Lord Xiao. Kinumpirma ito ni Xiao kaya binuksan na ng bantay ang pinto. Sinabi ng bantay sa kanya na good luck at nagpasalamat naman si Xiao. Nagulat siya nang makapasok dahil nababalot ng snow ang buong dungeon. Sobrang lamig sa loob kaya nagsisisi siya ngayon na hindi muna binasa ang deskripsyon ng dungeon bago siya pumasok. Kung nalaman lang niya sana agad ay nakapagsuot pa siya ng mas makapal na damit. Nakarinig siya ng malakas na tunog at nakita na may malaking snowball na palapit sa kanila. Mabuti na lang at nakaiwas si Xiao. Tinanong ni Ebisu kung bakit nataranta si Xiao gayong may shield naman ito. Ngunit hindi pa sila nakakatayo ay makikita na may sumusugod na sa kanila na malaking snow monster. Agad niyang inutusan si Gray na tirahin ito. Nagpakawala ito ng malakas na fire breath at napatay ang mutant yeti. Nagtataka si Xiao kung bakit sa isang tira lang ay napatay agad ito ni Gray. Ngunit nang tingnan niya ang mga stats ni Little Gray ay nagulat siya. Dahil ang lahat ng stats ni Gray ay boosted. Matapos niyang makatanggap ng blessing sa Dragon God ay hindi lang pala siya ang lumakas at kasama rin na tumaas ang mga stat ng kanyang alaga at nagkaroon din ito ng mga bagong skills. Hindi nagtagal ay sinugod pa sila ng napakaraming monsters. Kagaya ng dati ay inutusan na naman ni Xiao si Little Gray na tirahin ang mga ito. Ginamit ulit nito ang kanyang Dragon Breath at makalipas ang 1 oras ay natapos nila ang Abyss Trial. Sinabi ng system na napatay niya ang Seeker of the Abyss na isang King Tier monster. Natuwa si Xiao dahil hindi siya makapaniwala na ganito lang nila kadali tinalo ang isang King Tier monster. Lumipat ang eksena sa labas ng trial. Makikita ang announcement ng system na ang Daxia player na si Night Xiao ay nakalampas sa Abyss level ng Advancement Trial
at dahil siya ang first clear nito ay makakatanggap siya ng Heroic Radiant Stone at +1 point sa Daxia Warzone score. Wala ngayong masabi ang mga players na inakala na hindi na siya makakabalik dahil kinuha siya ng mga dragon. Sinabi ng isa sa kanila na tama ang kanyang kutob na chismis lang ang lahat at may pinaghahandaan lang si Master Xiao. Nasa loob na ng game ang mayamang lalaki kanina. Sinabi nito na expected na niya ito, alam niyang hindi basta mamamatay ang isang player na kagaya ni Xiao. Bumilib rin ang kanyang kausap dahil nagawa niyang maklear ang level 30 Abyss Trial. Ibig sabihin nito ay napakalupit talaga ng potensyal ni Knight Xiao. Sinabi nito na bumalik na sila sa main city dahil gusto niyang makita si Xiao. Gusto niyang makausap ito at gawing kanyang tauhan. Bumalik ang eksena kay Xiao kung saan nasa labas na siya ng trial. Nagtataka pa rin siya kung para saan ang fragments na ito dahil ngayon ay meron na siyang 3. Nakakuha rin siya ng Epic Heroic Radiant Stone mula sa bantay. Magagamit niya ito upang i-enhance ang kanyang badge. Nagpaalam na sa kanya ang bantay at nagpasalamat si Xiao. Kalaunan ay pumunta siya sa main city. Napansin ni Xiao na mas marami na ang mga players ngayon dito. Sinabi ni Ebisu na ilang araw na rin ang nagdaan nang huli silang manggaling dito. Makikita na marami ng tao ngayon ang nakapila sa appraisal shop. Pumasok si Xiao at sinabi na magpapa-appraise siya. Nagalit ang matanda at sinabi na huwag siyang istorbohin at matuto siyang pumila. Ngunit nang tignan niya si Xiao ay nakita niya na isa siyang first-class citizen, kaya agad nagbago ang tono nito at sinabing tuloy po kayo. Nagalit naman ang mga nakapila at tinanong kung sino siya. Hindi sila masaya na binigyan siya ng pabor dahil isa siyang first-class citizen. Ngunit walang pakialam sa kanila si Xiao at ipinakita sa appraiser ang kanyang heroic badge. Humingi siya ng tulong na may appraise ito. Agad namang nagtrabaho ang appraiser kahit kinakabahan siya dahil sobrang rare ng emblem na ito. Nagtataka naman ang mga nakapila dahil mukhang ordinaryo lang itong accessory. Nagulat silang lahat nang biglang magliwanag ang item matapos itong i-appraise. Isa pala itong legendary grade equipment na tanging ang mga nakatapos lang sa hell difficulty ng trial o mas mataas pa ang makakakuha. Makikita sa mukha ni Xiao na parang ordinaryong item lang ang kanyang hawak. Ngunit ang mga players na nakapila ay hindi maiwasang hindi magulat dahil ngayon lang sila nakakita ng isang legendary item. Nagkaroon agad ng bulong-bulungan kung siya ba si Knight Xiao. Sinabi ng isa sa kanila na malamang ay siya na nga dahil wala pang kahit sinong nakakatapos sa abyss difficulty ng trial kung hindi siya lang. Kaya ang badge na ito ay patunay na siya nga si Knight Xiao. Hindi nagtagal ay nagkagulo sa appraisal shop dahil lahat ng nakapila ay gusto na makausap siya. Gusto nilang maging friend ito at ang iba naman ay scam at nagpapanggap na malayo niyang kamag-anak. Karamihan sa mga sumisigaw ay humihingi ng gamit at nagpapatulong magpa-level. Ang iba ay handang ipakilala siya sa kanilang magagandang kapatid at ang mga babae naman ay gusto siyang makaduo. Mabuti na lang at malaking tao ang appraiser at napigilan nito ang kaguluhan. Pinabalik niya ang mga tao sa pila at pinatahimik. Sinabi ni Xiao na mukhang mahihirapan na siyang maging low-key. Inilabas pa niya ang ibang mga equipment na ipapa-appraise sa shop owner. Kaya nagulat na naman ang mga nakapila dahil lahat ng ito ay mga dark gold gears. Sinabi ng isa sa kanila na sasabog na ang puso niya sa excitement. Wala na ngayon ang mga nanghihingi ng gamit dahil nang makita nila ang kalidad ng mga ito ay isa-isa na silang nagpataasan ng offer. Kahit ang kanyang pinaglumaan ay inu-offeran nila ng mataas na halaga. Sinabi pa ng isa na handa siyang i-trade ang kanyang kumpanya kapalit ng kanyang gears. Sa ngayon po ay hanggang dito pa lang ang kwento. Kung gusto niyo pong maging updated sa kasunod na video, ay maaari po kayong mag-subscribe. Maraming salamat po.